Matapos ang pagkatalo ni Frieza sa kamay ni Goku, payapa ang naging takbo ng mga araw sa Earth. Habang nanghuhuli ng isda si Gohan, nakasalubong niya si Krillin na may kasintahan na ngayon na medyo engot at malandutay na babae na nagngangalang Maron. Inanyayahan ni Krillin si Gohan sa party na inorganisa ni Master Buten sa Kami House para sa kaarawan ni Turtle. Samantala, natagpuan ni Kami si Piccolo sa Yanzabit Heights at kinilala na malaki ang ipinagbago nito sa paglipas ng panahon. Tinanong niya si Piccolo kung papalit ba ito sa kanya bilang guardian ng Earth. Gayunpaman ay tinanggihan ni Piccolo ang alok, at bago ito lumipad palayo ay binalaan nito si Kami na sa panahon ng kanyang pagmumuni-muni ay nagkaroon siya ng nakakabahalang pangitain na posibleng mula sa hinaharap at dapat siyang mag-ingat. Habang wala si Kami, sinalakay ni na Garlic Jr. at ng kanyang Spice Boys ang The Lookout. Kasama si Mr. Popo ay ginunita ni Garlic Jr. ang kanyang nakaraang mga pakikipagsapalaran. Ito ay noong bago pa dumating si Raditz. Matagumpay na nahiling ni Garlic Jr. ang buhay na walang hanggan gamit ang mga Dragon Ball. Sinubukan ni Kami na pigilan si Garlic Jr. sa pamamagitan ng laban at natalo ito. Pero nang makaharap sina Goku at Piccolo ay kinailangan ni Garlic Jr. na gamitin ang 100% ng kanyang kapangyarihan. Nagawang matalo ni Garlic Jr. sina Goku at Piccolo sa pamamagitan ng Dead Zone, kaso nang makita ni Gohan ang kanyang ama na nahihigop ng Dead Zone ay kumawala ang nakatago nitong kapangyarihan, na siyang nagpabagsak kay Garlic Jr. at nagpadala sa Dead Zone. Isinigaw ni Garlic Jr. ang kanyang pagnanais na maging bagong guardian ng Earth, at nang subukan ni Mr. Popo na tumakas ay hinuli siya ng Spice Boys, pagkatapos ay pinaliit naman siya ni Garlic Jr. sa laki ng isang action figure at ikinulong sa loob ng isang bote. Samantala, sa party ay masaya ang lahat. Kaso biglang nilandi ni Maron si Yamcha na hindi nagustuhan ng iba, bukod dito ay nalaman pa nila na nagustuhan lang pala ni Maron si Krillin dahil kalbo ito. Dahil dito ay nagdesisyon si Master Buten na bigyan ng pagsubok si Maron para malaman kung nararapat ba ito sa kanyang estudyante na si Krillin. Kaso ang pagsubok ay halikan siya, kaya kinutongan ito ni Bulma. Pagkatapos nun ay pinakita si Gohan na nagtatanong sa kanyang ina kung pwede siyang pumunta sa party. Kaso tumanggi si Chi-Chi na payagan siya dahil dapat daw ay ginagawa niya ang kanyang takdang aralin. Samantala, nagbalik na si Kami sa The Lookout at hinarap ang mga sumasalakay. Kaso naparalisa si Kami at ikinulong din kasama si Mr. Popo. Sa bundok Pauzo, nagdesisyon si Gohan na palihim na umalis at sumakay kay Icarus para magpunta sa Kami House. Sa The Lookout, hinanap ni Garlic Jr. ang Blackwater Mist at ikinalat ito sa hangin para gawing masama ang mga tao sa buong planeta, at gawing mga alipin. Kumalat ang Blackwater Mist sa buong Earth, at ipinakita ang isang maliit na batang babae na nahawaan. Pagkatapos ay ipinakita si Garlic Jr. na masayang sinasabi sa kanyang ama na kumalat na ang Blackwater Mist sa buong Earth. Sunod ay pinakita si Chi-Chi na nagsisimula ng hanapin si Gohan at sobrang nagagalit. Lalo pa itong nagalit nang mapagtanto na si Krillin ang dahilan ng pag-alis ni Gohan. Sa mga sandaling iyon ay nakasakay pa rin si Gohan kay Icarus, at sinasabi niya kay Icarus kung gaano siya kasabik na makita ang lahat. Gayunpaman, sina Gohan at Icarus na hindi alamang tungkol sa Blackwater Mist ay nahalo sa grupo ng iba't ibang hayop na nahawaan, at muntik na din makalanghap ng Blackwater Mist. Nagtago sina Gohan at Icarus sa isang maliit na kuweba, at lumabas lamang nang makita na nawala na ang masamang hamog. Kaso naging masama na ang hayop sa paligid at bigla silang inatake ng mga ito, kaya napilitan silang umalis kagad. Sa The Lookout, natatakot sina Kami at Mr. Popo na baka maging masama na ang lahat ng nilalang sa Earth. Dahil dito ay naalala ni Kami kung gaano kasama si Garlic Jr. at ang ama nito, at kung paanong gusto lamang nitong sakupin ang mundo para sa kanilang pansariling interes. Sa huli ay nasabi na lang ni Kami na sana ay naroon si Goku para iligtas silang lahat. Samantala, masayang nagpapahinga ang lahat sa Kami House habang si Krillin ay sinusubukan na manghuli ng isda. Pinagtatawanan ni Bulma at Yamcha si Krillin dahil hindi man lang ito makahuli ng kahit isang isda para kay Maron. Biglang lumabas si Maron na nakasuot ng swimsuit at sinabi na tutulungan niya na lang si Krillin. Halos mabaliw si Master Buten nang makita ang malulusog na dibdib at puwet ni Maron. What's the deal? You're not giving up, are you? Nang may bumagsak na isang malaking eroplano sa likod ni Krillin, at nakasakay sa loob nito ang galit na si Chi-Chi. Pagbaba ng eroplano ay kaagad na galit na tinanong ni Chi-Chi ang lahat kung nasaan si Gohan. Lalong nagalit si Chi-Chi nang tawagin siya ni Maron na matandang babae, at sinabihan na wala doon ang kanyang apo.
Sa sobrang galit ni Chi-Chi ay nakapaglabas ito ng pulang aura sa kanyang katawan na parang Kaioken. Agad namang umawat si Master Buten pero may kasamang hawak sa dibdib ni Maron. Nagawang mahila ni Krillin palayo si Maron habang pinipigilan ng iba si Chi-Chi at minamanyak ni Master Buten. Ipinaliwanag ni Krillin kay Maron na ang babaeng kausap niya ay si Chi-Chi, isa sa mga pinakamalakas na tao sa planeta at kahit ang asawa nitong si Goku ay natatakot dito. Kaso mukhang hindi interesado si Maron na makinig kaya lumangoy na lang si Krillin sa ilalim, na sinundan naman ni Maron. Dito na dumating ang Blackwater Mist at hinawaan ang lahat, maliban kina Krillin at Maron na nasa ilalim ng tubig. Maya-maya pa ay dumating na si Gohan, at sina Krillin at Maron na lumalangoy sa tubig ang una nitong nakita. Agad sinabi ni Krillin kay Gohan na naroon si Chi-Chi at galit na galit. Gusto ni Maron si Gohan kaya inutusan nito si Krillin na sabihin kay Chi-Chi na siya ang may kasalanan. Ayaw ni Krillin na magtampo si Maron kaya pumayag ito kahit sobrang natatakot. Pagbalik sa Kami House ay sinamahan ni Krillin at Maron si Gohan para humingi ng pasensya kay Chi-Chi. Kaso nang kaharap na ito ni Gohan ay bigla siya nitong inatake. Habang patuloy na inaatake ni Chi-Chi si Gohan ay lumabas ang iba sa bahay at nakita ng mga ito sina Krillin at Maron. Hindi sinasadyang naitapon ni Gohan si Chi-Chi mula sa itaas ng bubong, at tila nawalan ito ng malay. Lalapitan sana ni Gohan si Chi-Chi nang biglang tumilapon si Krillin sa kanyang likuran. Binalaan siya ni Krillin na mag-ingat dahil seryoso ang mga ito na saktan sila. Sa sandaling yun ay malapit nang malapitan ni Master Buten si Maron, pero buti na lang ay dumating si Krillin at nailigtas ito. Dito na dumating ang Spice Boys at nalaman nila sa mga ito na nahawaan na ng masamang hamog ang lahat ng nilalang sa Earth, maliban lang sa kanila at kay Piccolo, Mr. Popo at Kami na nakakulong sa isang garapon. Sinabi rin ng mga ito sa kanila na nakatakas si Garlic Jr. mula sa Dead Zone. Inutusan ni Gohan ang Spice Boys na ibalik sa dati ang kanilang mga minamahal, pero tumanggi ang mga ito at nakatawang sinabi na tanging ang Sacred Water lang ang makakagawa nun na nasa pag-aari ni Kami. Nagalit si Gohan at sumugod pero madali siyang napigilan ng mga ito. Pinatamaan ni Piccolo ng Energy Blast ang mga kupal para bitiwan nito si Gohan. Nagulat si Piccolo nang malaman ang tungkol kay Garlic Jr. at sa Blackwater Mist. Pagkatapos nun ay naghanda na si Piccolo na makipaglaban dahil napalibutan na siya ng mga Spice Boys at kanyang mga kaibigan na nahawaan na hindi niya nagustuhan. Inalok ni Spice si Piccolo na sumama sa kanila pero tumanggi ito. Tinanong ni Piccolo kung paano nakatakas si Garlic Jr. sa Dead Zone, at ipinaliwanag ni Spice na dahil iyon sa Macchia Star. Ang Macchia Star ang pinagmula ng kanilang Demon Clan at lumalapit sa Earth tuwing 5,000 taon. Habang papalapit ang bituin, nagigising ang mga natutulog na kapangyarihan ng mga demonyo at lubos silang lumalakas. Bilang resulta, tumaas ang kapangyarihan ni Garlic Jr. at ginamit niya ito para makatakas sa Dead Zone. Inatake ni Piccolo ang Spice Boys pero pumagit na si Yamcha. Habang sinubukan naman ni Krillin na protektahan ang kanyang nobya na si Maron, mula sa nahawaang sina Master Buten, Chi-Chi, at Bulma. Gayunpaman, nailigtas si Maron nang dumating si Icarus na mabilis siyang dinala palayo. Habang patuloy na ipinagtatanggol ni Piccolo ang sarili laban kay Yamcha, inutusan niya si Gohan na kunin ang Sacred Water mula sa The Lookout dahil iyon lang ang makakapagpabalik sa dati sa mga nahawaan. Sumunod naman si Gohan at lumipad paalis kasama si Krillin. Sinubukan ni Piccolo na pigilan ng iba, pero hinawakan siya ni Mustard kaya nagawa siyang makagat ni na Master Buten at Bulma. Babalik sana si Gohan para tumulong, ngunit pinilit siya ni Piccolo na magpatuloy at huwag nang lumingon. Pag-alis ni Gohan ay tuluyan ang napabagsak si Piccolo dahil nakagat itong muli. Habang papunta sila sa The Lookout, biglang lumitaw si Maron at sinabi na gusto niyang sumama. Sinabi ni Krillin na delikado yon, ngunit nagbago ang isip niya nang bantaan siya ni Maron na makikipaghiwalay sa kanya kung hindi siya papayag. Sa Kami House, gusto nang patayin ni Vinegar si Piccolo pero pinigilan siya ni Spice dahil ayon dito ay nakagat na rin naman si Piccolo ng mga nahawaan kaya hindi na kailangan. Samantala sa Planet Lit, hinarap ni Vegeta ang lahi ng Lit na kaalyado ng Frieza Force, at pinatay ang lahat maliban sa isa na tinanong niya tungkol sa lokasyon ni Goku. Dahil walang nakuhang impormasyon tungkol kay Goku, pinatay ni Vegeta ang huling Lit at ipinagpatuloy ang kanyang paghahanap, dahil sabik na itong malaman ang sikreto ng pagiging isang Super Saiyan.
Sa Earth, dumating sina Gohan, Krillin, at Maron sa The Lookout kung saan nila nakilala sina Yajirobe at Koren. Sobrang nainggit si Yajirobe nang malaman nito na girlfriend ni Krillin si Maron. Binasa ni Koren ang isipan ng tatlo para malaman ang nangyayari, pagkatapos ay sinabi nito sa kanila na kunin ang sacred water sa itaas at mag-ingat. Kaso pagdating ni Gohan at Krillin sa palasyo sa itaas ay kaagad silang nakita ni Garlic Jr. Nang sumugod sila para umatake ay napigilan sila ng paglitaw ng nahawaan na si Piccolo at ng Spice Boys. Lumabas si Garlic Jr. sa The Lookout at tinanong si Gohan kung nasaan si Goku, pero tumanggi itong sumagot at sa halip ay nagpalakas lang ng sarili. Pagkatapos ay sinuntok niya si Garlic Jr. at muntik na itong hindi makaiwas. Sinubukan ni Gohan na tapusin si Garlic Jr. gamit ang Masenko, pero bigla nitong itinaas ang nakakulong na miniature Kami kaya hindi niya ito itinuloy. Sumali sa labanan si Salt at napatumba si Gohan. Tutulungan sana ni Krillin si Gohan pero hinarang siya ni Mustard. Ginamit ni Garlic Jr. ang kanyang kapangyarihan upang lumikha ng kanyang trono sa loob ng palasyo. Pagkatapos ay sinabi niya kina Salt at Mustard na maaari nilang paglaruan ang kanilang mga kalaban hanggang sa dumating si Goku, ngunit sinabi niyang siya ang tatapos sa mga ito. Madaling nalamangan sa laban sina Gohan at Krillin ang dalawang kupal. Sa huli ay tinanggap ni Krillin ang atake ni Salt para mailigtas si Gohan. Samantala sa ibaba, nag-e-exercise si Maron at natutuwa si Yajirobe at Koren na panoorin ito dahil sa umaalog nitong dibdib. Pagkatapos mag-exercise ay inuto ni Maron sina Koren at Yajirobe na maghanda ng pagkain para sa kanya, at napasunod niya ito. Pagdating sa kusina, habang nagluluto ay nagtalo ang dalawang utu-uto kung sino ang mas magugustuhan ni Maron. Pagkatapos nun ay pinakita si Krillin na naghihirap pa rin sa ataking tinanggap. Nang tuluyan ng bumagsak si Krillin ay pinalakas nito ang loob ni Gohan na ipagpatuloy ang pakikipaglaban. Sa ibang lugar sa kalawakan, patuloy na nagsasanay si Vegeta upang maging isang Super Saiyan. Kaso sa huli ay nagalit lang si Vegeta dahil hindi niya pa rin ito magawa. Bigla niyang naramdaman ng isang presensya sa isa pang kalapit na planeta at sa pag-aakalang si Goku ito, lumipad siya papunta sa planeta. Gayunpaman, bago niya marating ang lalaki na pinanggagalingan ng presensya ay may isang asteroid ang humarang sa kanya, at nang mawasak niya ito ay nakita niyang nawala na ang lalaki kanina. Biglang may na-realize si Vegeta, at sumumpa na magpapalakas habang tumatawa na parang siraulo. Sa The Lookout, mas lalong lumakas ang kapangyarihan ni Gohan dahil sa sobrang galit na nararamdaman. Inatake ni Salt at Mustard si Gohan ng sabay. Ganun pa man ay lumabas si Gohan ng walang pinsala at tinapos ang dalawang kupal gamit ang Masenko. Pagkatapos nun ay nilapitan ni Gohan si Garlic Jr. para muling harapin. Kaso biglang pinakawalan ni Spice si Piccolo at inatake nito si Gohan na hindi alam ang gagawin. Patuloy na binugbog ni Piccolo si Gohan. Habang si Krillin naman ay sinubukan na pakawalan sina Kami at Mr. Popo. Sa kasamaang palad ay hindi nagtagumpay si Krillin at nabugbog lamang ito ni Garlic Jr. Nang papatayin na ni Garlic Jr. si Krillin gamit ang isang teknik, pinilit ni Gohan na makawala mula kay Piccolo gamit ang kanyang enerhiya. Dahil dito ay tumilapon si Piccolo at ito ang natamaan ng atake imbes na si Krillin. Nag-alala si Gohan para kay Piccolo at sinubukan itong lapitan. Pero nang mapansin ni Krillin na nagkakamalay na si Piccolo ay kaagad siyang tumakbo at humarang. Nahuli ni Piccolo si Krillin at kinagat sa likod, kaya nahawaan na rin ito ng Black Water Mist. Dahil sa nangyari ay si Gohan na lang ang natitirang pag-asa para sa Earth. Samantala, naglalaro ng poker sina Maron, Yajirobe, at Koren sa Koren Tower. Isa sa mga premyong napanalunan ni Maron mula sa poker laban kina Yajirobe at Koren ay ang cut bell na nagpapahintulot sa mga tao na makapasok sa lookout. Gumamit si Goku ng isa nito nang una siyang pumunta doon. Itinayari ni Koren ang power pole laban kay Maron na tinukoy niya na isang pambukas ng sulat. Sa The Lookout, habang ginigising ni Gohan ang walang malay na si Krillin ay bigla siyang inatake ni Piccolo. Nahirapan si Gohan na pigilan ang atake at naitulak siya nito papunta sa loob ng palasyo. Hindi nagtagal ay nagawa niya rin itong mapalihis papunta sa taas ng bubong ng palasyo. Nadismaya si Garlic Jr. sa nangyari at nagdesisyon na pumasok na rin sa loob. Pagkatapos nun ay pinakita si Gohan na pinuntahan ni Piccolo para muling bugbugin.
Maya-maya pa ay unti-unti nang nagagawa ni Gohan na madepensahan ang bawat pag-atake ni Piccolo. Napansin ni Piccolo ang unti-unting paglakas ni Gohan, kaya nagdesisyon na ito na doblehin ang kanyang sarili para mabawi ang kalamangan. Sa puntong ito ay mukhang wala ng paraan para matalo ang kupal na si Garlic Jr. dahil maging si Krillin ay isa na rin sa dapat na kalabanin ni Gohan. Pinayagan na rin ni Garlic Jr. sina Spice at Vinegar na sumali sa laban, pero itinaboy ito ni na Piccolo at Krillin na pinagtulungan si Gohan na bugbugin hanggang sa bumagsak. Ganun pa man gusto ni Garlic Jr. na siya ang pumatay kay Gohan kaya nilapitan niya si Piccolo para pigilan. Kaso ginamit itong pagkakataon ni Piccolo para makuha sa kanya ang mga bote na kinalalagyan ni Nakami at Mr. Popo. Pinakawalan ni Krillin si Nakami at Mr. Popo mula sa bote. Habang si Piccolo naman ay ibinunyag na ang Blackwater Mist ay wala talagang epekto sa kanya, at sila ni Krillin ay nagpapanggap lang. Umaayon na sa kanila ang sitwasyon, ngunit ang laban ay malayo pa sa katapusan. Labis itong ikinagulat ni Garlic sabay ipinagtapat ni Piccolo na walang epekto sa kanya ang Blackwater Mist, at plano nila ito ni Krillin sa una pa lang para utuin si Kupal. Si Gohan ay masaya sa Gedli dahil si Piccolo ay mabait pa rin. Sinabi ni Piccolo kay Kami na ilabas ang Sacred Water. Dito nagsimulang tumawa si Garlic Jr. at sinabing sa pagsikat ng araw, sino mang nasa ilalim ng kapangyarihan ng Blackwater Mist ay permanenteng mapapasa ilalim sa spell na ikinabahala ng lahat. Ang eksena ay lumipat sa isang nasusunog na lungsod kung saan may 2 tao ang tumatakbo. Pumunta sila sa isang madilim na lugar at sinabi ng babae na natatakot siya, pero sinabi ng lalaki na magiging ligtas sila doon. Maya-maya ay kinuyog sila ng mga daga pagkatapos ay pinakita ang isang pulang bituin sa langit. Sa The Lookout, sinabi ni Mr. Popo na may mas mabilis na paraan para ikalat ang Sacred Water sa buong mundo, at ito ay gamit ang 7 air currents na matatagpuan sa loob ng Kami's Lookout. Ito ang tanging paraan para maibalik ang populasyon sa normal bago maging permanente ang epekto ng Blackwater Mist. Hinanda ni na Mr. Popo at Kami ang magic carpet para makarating sa mga air current, ngunit binalaan ni Popo si Kami na mapanganib ang daan at maaaring makasalubong nila ang mga nakaraang tagapagtanggol ng daigdig. Tinangka pa silang pigilan ng grupo ni Garlic pero nagawa pa rin nilang makalampas sa tulong ni na Piccolo. Dito ay pinakita si Vegeta na binabanata ng mahihinang nilalang na alien sa ibang planeta. Nagawang mabihag ni Spice si Gohan, dahil dito ay sinubukan din ni Piccolo na bihagin si Garlic pero nabigo siya. Gumamit si Krillin ng Destructo Disc kay Vinegar pero walang epekto. Sa huli ay nabugbog lang ito ng malala dahil mahina. Buti na lamang ay nagawang makatakas ni Gohan at mailigtas ito, sabay bumangon si Krillin at inuntog si Vinegar, pagkatapos ay sinipa ni Gohan patay tuloy. Lamado si Piccolo sa laban nila ni Garlic pero kahit na ganun ay for the yabang pa rin ito, nabanatan tuloy ng matindi si Kupal. Samantala, nakarating na si Nakami at Mr. Popo gamit ang lumilipad na carpet sa isang lugar na may ugnayan sa kalawakan. Sinabi ni Garlic Jr. na hindi lamang siya immortal kundi 10 beses na siyang mas malakas, sabay pasalamat sa Dragon Balls at sa Machia Star. Dito ay nagsimulang lumakas ang buong grupo ni Garlic. Dahil dito ay nabahala si Piccolo at sinabi kina Gohan at Krillin na tumakbo. Pinakita si Nakami at Mr. Popo habang binubuksan ang pinto. Nang magbukas ito ay nakita nila ang isang itim na imahe, isa sa mga nakaraang tagapagtanggol ng daigdig. Nawala ang alikabok sa Kami's Lookout dahil sa mga guho, at dito ay nakita nila ang mas lumakas na si Garlic Jr. Ganap nang nawasak ang Lookout at sina Garlic Jr. at ang Spice Boys ay umabot na sa kanilang pinakamataas na lakas sa tulong ng Machia Star. Hindi maganda ang sitwasyon para sa Dragon Team habang ang 2 Spice Boy na sina Spice at Vinegar ay nagpakita ng isang mahusay at planadong pag-atake. Dahil dito ay nabigla sina Krillin at Gohan sa kanilang lakas habang abala naman si Piccolo kay Garlic Jr. Bumalik ang eksena kina Kami at Mr. Popo na ang misyon ay manatiling may malay, dahil kung makakatulog sila sa lugar na iyon ay hindi na sila magigising pa. Si Kami ay sinisikap na iligtas ang kanilang buhay dahil sa hawak niya ang kapalaran ng buong sangkatauhan sa kanyang mga kamay. Dahil ang sagradong tubig lamang ang makakapagligtas sa buhay ng lahat, habang halos hindi na kayang tapatan ni Krillin at Gohan ang Spice Boys.
Si Krillin ay sinipa mula sa lookout ni Vinegar. Sinubukan itong sagipin ni Gohan pero pinigilan siya ng Spice Boys at napilitan siyang labanan muna ito dahil dito ay nagalit ng husto si Gohan. Habang nagyayabang si Garlic dahil napahirapan na niya si Piccolo, bumalik si Gohan na buhat si Krillin na walang malay. Maya-maya pa ay lumabas si Piccolo at hinamon si Garlic Jr. Nagpalakas si Piccolo at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang magpalaki ng katawan. Bumalik ang eksena kina Mr. Popo na patuloy pa rin na tumatakbo at biglang tumama sa pader na hindi nakikita. Sinabi ni Mr. Popo na hindi na sila makakausad pa ng walang pahintulot ng dating guardian. Ngunit binasag ni Kami ang pader para makapagpatuloy pa rin silang tumakbo. Nang matumba si Kami at nagsimulang mawala ang kanyang kamay, at gayon din ang kay Piccolo habang nakikipaglaban kay Garlic Jr., isang dating guardian ang pinaluputan si Kami at nagsimula na siyang maglaho, ngunit nagalit si Kami at sumabog sa galit. Malapit nang tumama sina Kami at Mr. Popo sa isa pang pader nang madali itong binasag ni Kami. Dito ay nahihirapan si Piccolo na kalabanin si Garlic Jr. dahil ang kanyang katawan ay pawala-wala. Ngunit umeksena si Gohan at binigyan si Garlic Jr. ng isang malakas na atake. Dito ay halos makarating na sina Kami at Mr. Popo sa 7 air currents ng Earth, ngunit parang bad trip sa kanila ang mga nakaraang guardian. Habang tumatagal ay lalong lumalala ang kaguluhan na dala ng Blackwater Mist. Dito ay muling umatake si Gohan kay Garlic at ito ay napuruhan sa tiyan. Habang patuloy na umaatake si Gohan kay Garlic Jr., muling nagsimulang maglaho si Piccolo, nagtanong si Krillin kung bakit naglalaho ang kanyang braso at dito ay sinabi ni Piccolo na kasalanan ito ni Kami. Bumalik sa eksena si Kami, na kinukuryente ng mga dating tagapagbantay. Habang nagmamakaawa si Mr. Popo na tumigil na sila, biglang nagsimulang tumawa si Kami, dahil dito ay napatanong ang mga guardian kung bakit siya tumatawa. Sinabi ni Kami sa mga dating tagapagbantay na sila ay parang isang grupo lamang ng mga bully at hindi isang guardian. Pagkatapos ay pinanindigan ni Kami ang isang tungkuling protektahan ng mundo gamit ang kanyang salita. Balik ang eksena kina Gohan na binubugbog si Garlic Jr., pagkatapos ay nagpa siya si Gohan na oras na para tapusin ang laban. Dito ay gumamit ng Ki Blast si Gohan kay Garlic Jr. Matapos ng ilang segundong katahimikan, ay tumawa si Garlic Jr. at nagbitaw ng ilang masasamang biro. At ang butas na iniwan ni Gohan sa tiyan ni Garlic Jr. ay mabilis lamang naghilom, na labis na ikinagulat nila Piccolo. Umatake si Garlic kay Gohan pero sinipa siya ni Piccolo, kaso habang inaatake ni Piccolo si Garlic Jr., ay nagsimula siyang maglaho muli, at si Piccolo ay napatumba sa lupa habang tumatawa si Garlic. Desperadong sinubukan ni Gohan at Krillin na pigilan si Garlic pero basic lamang sila dito. Sinubukan muli ni Gohan pero ulats pa rin. Nang bumalik ang pakiramdam ng binti ni Krillin, sinabi nito kay Piccolo na ipapakita niya kay Garlic na siya ang tunay na boss. Dahan-daang lumakad si Garlic Jr. patungo sa dalawang sugatang mandirigma nang biglang umatake si Krillin. Habang bumabangon si Garlic mula sa lupa ay bumitaw ng kapangyarihan si Krillin ngunit minanipula niya ito para hindi makaiwas si Garlic Jr. Nabalot ng usok si Garlic Jr. pero sa kabila ng malakas na atake ay buhay pa rin ito at nagawang mahuli ang kalbong ulo ni Krillin. Galit na sinabihan ni Piccolo si Garlic Jr. na ibaba na si Krillin dahil dito ay inatake ito ni Piccolo pero wa effect, pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang kamay habang lumalabo ito. Hinawakan din ni Garlic Jr. ang kanyang ulo at sinabing mas maganda ang dalawang ulong kalbo kaysa sa isa habang tumatawa. Balik ang eksena sa Koren Tower, dito ay nagalit si Yajirobe dahil napunta ang paa ni Maron sa kanyang bibig, pero nang magtangka siyang kumprantahin ito ay nagalit si Maron at binanatan siya dahil manyok daw siya. Natuwa si Maron nang makitang nagising sila para masilayan ang pagsikat ng araw, pero nagtataka si Koren dahil dapat kanina pa sumikat ang araw. Balik sa lookout, habang pinipiga ni Garlic ang ulo ni Piccolo at Krillin, ay biglang tinawag siya ni Gohan na pangit. Ang distraction na ito ay nagbigay kina Piccolo at Krillin ng sapat na oras para banatan si Garlic sa mukha. Pagkatapos ay hinawakan ni Piccolo ang ulo ni Garlic, hinawakan naman ni Krillin ang kanyang binti, kaya't ganap na hindi makapalag si Garlic, sumigaw si Piccolo kay Gohan na patamaan ito ng Ki Blast. Balik ang eksena kina Kami, at mayroon na lamang ilang minuto para pigilan ang epekto ng Blackwater Mist, kinuha ni Mr. Popo ang banal na tubig at tumakbo.
Nang tuluyan ang pinakawalan ni Gohan ng Ki Blast, nagsimulang maglaho si Piccolo na nagbigay ng pagkakataon kay Garlic upang makatakas sa atake ni Gohan. Pagkatapos ay ibinuhos ni Mr. Popo ang sacred water sa 7 butas ng daluyan ng hangin, ang mga tao sa mundo na dating galit na galit ay nagbago pabalik sa normal. Nakita ni Garlic ang mga pangyayari at dahil wala na ang mga alipin na pamumunuan niya sa mundo, ay sobra niya itong kinagalit at muling ginamit ang Dead Zone. Habang si Gohan naman ay gumawa ng force field para protektahan ang kanyang mga kaibigan. Binuksan muli ni Garlic Jr. ang Dead Zone, nagsimulang umangat ang mga bato at lupa papasok sa portal. Nagawa naman ni Gohan na magbigay ng depensa. Samantala, hindi pa rin nagtagumpay sina Kami at Mr. Popo, ang 4 na dating guardian ng Earth ay pinipigilan pa din siyang iligtas ang mundo at si Kami ay malapit ng bumigay. Sinabi ni Garlic Jr. na sasakupin niya ang buong planeta gamit ang portal. Pagkatapos ay natuklasan ni Piccolo ang pinagmula ng enerhiya ni Garlic Jr. at ito ang Macchia Star. Sinabi ni Piccolo kay Gohan na asintahin ang bituin, ngunit ayaw bitawan ni Gohan ang depensa. Sinabi ni Piccolo na kung hindi aatakihin ni Gohan ang Macchia Star, lahat ng kanilang pagsisikap na alisin ang Black Water Mist sa mga tao ng Earth ay mawawalan ng saysay. Samantala, hindi magawang makatakas ni Kami hanggang sasabihin na ni Mr. Popo sa mga dating guardian na mawawasak ang Earth kung hindi nila papalayain si Kami. Natauhan ang mga guardian sa kanilang ginagawa at dinala nila sina Kami at Mr. Popo sa santuaryo. Pagdating nila, ay mabilis silang kumapit sa isang matibay na bato. Umalis sina Piccolo at Krillin sa loob ng depensa ni Gohan upang hindi na sila kailangang protektahan nito. Binitiwan ni Gohan ang depensa at ginamit ang kanyang full power Masenko sa Macchia Star, at ganap itong winasak. Sa pagkawala ng lahat ng kanyang kapangyarihan, bumalik si Garlic Jr. sa kanyang normal na sukat na labis niyang kinatatakutan, at nahulog sa sarili niyang Dead Zone. Sa unang pagkakataon ay hindi na nila kinailangan si Goku para manalo sa laban. Ipinakita si Vegeta sa isang Capsule Corp space pod sa kalawakan, na sinasabing gusto niyang makalaban muli si Goku, na isang Super Saiyan. Dito ay sinabi ni Piccolo kay Gohan kung gaano siya ka-proud dito, pagkatapos ay nawala ng malay si Gohan sinalo siya ni Piccolo bago siya bumagsak sa lupa. Nag-alala si Krillin, ngunit sinabi ni Piccolo sa kanya na pagod lamang si Gohan at kailangan lang ng pahinga. Abalang namimili sina Krillin, dito ay nalaman ni Krillin na may plano si Maron para sa isang engagement, kaya assuming si Krillin dito. Pagkatapos, natatarantang tumatawag si Master Buten sa lahat, na sinasabing may emergency. Nang dumating ang lahat, nalaman nilang tinawagan lang pala sila para ipagdiwang ang ika-1,000 kaarawan ni Turtle. Asar talo ang lahat dahil dito, pero ikinasama naman ito ng loob ni Turtle, kaya wala na silang nagawa kundi ipagdiwang ang kaarawan nito. Dumating sina Krillin at inamin ni Krillin na may plano na sila ni Maron para sa isang engagement. Kinumpara naman ito ni Ulang sa Beauty and the Beast, bitter ang baboy. Tumutol si Master Buten at sinabing hindi maaaring magpakasal si Krillin nang walang pahintulot niya at nagtakda pa ito ng kondisyon na siya ang unang hahalik kay Maron dahil dito ay nabanatan ito ni Bulma. Kinabukasan habang nagpapaaraw si Maron ay andoon sina Ox King at Buten na malibog na nagmamasid sa Gedli na ikinagalit ni Chi-Chi. Maya-maya pa ay nilandi ni Maron si Yamcha at ikinagalit ito ni Bulma. Dito ay napansin nila na malanding babae si Maron pero lalo silang nagalit nang tawagin silang dalawa ni Maron na nakakatandang babae. Sinubukang ilihis ni Bulma ang usapan sa pagpapahiwatig na mas matanda si Chi-Chi sa kanya. Dagdag pa ni Bulma na siya ang maganda, habang sinagot naman ni Chi-Chi na maganda lang si Bulma dahil sa suot nitong revealing outfits at sila na ang naglaban dito. Iniisip ni Krillin na hindi siya karapat-dapat para kay Maron at dapat kalimutan na lang niya ang pagpapakasal dito. Dahil din dito ay gusto niyang sundin ang sinabi ni Turtle sa kanya na hanapin ang Mermaid Tear para kay Maron, lumangoy sina Krillin at Gohan at nakita nila ang Mermaid's Tear. Ngunit handa ang mga nagbabantay sa paligid ng perlas na ipagtanggol ito, kahit nakapalit ang kanilang buhay, kaya iniwan na lamang ni Krillin at Gohan ang perlas. Pagkatapos, sumama si Krillin kay Maron at naglakad sa tabing dagat. Sinabi ni Krillin kay Maron na pinapalaya na niya ito. Pero sinabi ni Maron na oo sana ang isasagot niya kung nag-propose si Krillin. Nang mapagtanto ni Krillin na mali ang ginawa niya, isinigaw niya ang pangalan ni Maron ngunit biglang may dumating na kotse sa tabi nito, sumakay si Maron kasama ang lalaki.
Dito ay narealize ni Krillin na easy to bengbang lang pala si Maron na pinapangarap niya. Maya-maya ay pumunta si Krillin sa bahay ni Master Buten, at sinabi sa lahat na iniwan na niya si Maron habang tinatago ang kanyang luha. Hindi sila kumbinsido sa sinabi ni Krillin, at naawa sina Ox King at Buten kay Krillin. Hindi rin naniwala si Ulang at sa halip ay naghinala na kaya iniwan ni Maron si Krillin ay sa kadahilan ng liit etits ito. Ilang araw lang matapos ang laban kay Garlic Jr., sinusubukan na naman ni Krillin na magsanay ng Kamehame Wave habang natutulog si Master Buten sa isang upuan. Nagpaputok siya ng Kamehame Wave ngunit nauwi lang ito sa pagdudulot ng Tidal Wave, na naging dahilan para mabasa ang magazine ni Buten na nahulog mula sa kanyang mukha habang natutulog. Naiirita namang sinabi ni Krillin na ang Kamehame Wave ay hindi pa rin maganda. Nagising si Buten na walang kamalay-malay sa nangyari, at napansin na hindi na si Krillin ang dati nitong sarili simula nang makipaghiwalay ito kay Maron. Sa bahay ni Goku, ipinakilala ni Chi-Chi si Gohan sa bago niyang tutor na si Mr. Shu. Kaso pag-alis ni Chi-Chi, lumabas na si Shu ay isa palang mahigpit na disiplinaryo na may kasiyahan sa paggamit ng kanyang paboritong latigo. Samantala sa Capsule Corporation, sinabi ni Bulma na napanaginipan niya na naghalikan sila ni Vegeta at sobrang nagselos si Yamcha. Pagkatapos nalungkot pa si Bulma nang malaman nito na malapit nang maubusan ng gasolina ang spaceship ni Vegeta. Samantala, nagsimula nang gamitin ni Shu ang kanyang latigo para pahirapan si Gohan, habang si Chi-Chi naman ay nasa kusina at walang kamalay-malay sa nangyayari. Kinagabihan, nanaginip si Gohan na sa wakas ay bumalik na si Goku, at labis silang natuwa ni Chi-Chi. Kaso nang tanungin ni Gohan si Goku kung saan ito galing, ay bigla itong naging si Frieza at umatake. Nang magising si Gohan mula sa bangungot ay nakita nito na ang kamay pala ni Shu ang kanyang pinipiga. Dahil dito ay nagalit si Shu at tinawag na basagolero si Goku sabay hato kay Gohan ng latigo. Pinalaga na ito ni Gohan at sinabi na ang kanyang ama ay isang mabuting tao. Natakot si Mr. Shu at tinawag si Chi-Chi para magsumbong. Ganun pa man kahit nandun na si Chi-Chi ay ipinagpatuloy pa rin ni Mr. Shu ang pananakit kay Gohan at pagtawag ng walang kwenta kay Goku. Sobrang nagalit si Chi-Chi at itinapon sa labas ng bintana si Mr. Shu, pagkatapos ay hinabol palayo at binalaan na wag nang babalik. Samantala, ang nabigo sa paghahanap kay Goku na si Vegeta ay bumalik na. Naghanda si Yamcha na makipaglaban dahil iniisip nito na may gagawin muling masama si Vegeta. Ganun pa man sinabi ni Vegeta na si Goku lamang ang kanyang pakay, at wala na siyang pakialam sa iba. Biglang lumapit si Bulma kay Vegeta at inalok ito na maligo dahil nangangamoy na daw ito. Hindi nagawang tumutol ni Vegeta kay Bulma at sumunod na lang na parang mabait na bata. Namangha sina Yamcha at Krillin kung gaano kadaling nakontrol ni Bulma si Vegeta. Lalo na nang magawa ni Bulma na mapasuot si Vegeta ng damit na kulay pink na parang pambabae. Dahil dito ay pinagtawanan ng lahat si Vegeta. Pagkatapos ay hinikayat ni Bulma si Vegeta na manatili lang sa Earth hanggang sa umuwi si Goku. Sa bahay ng mga San, tumawa ng malakas si Ox King nang malaman nito ang ginawa ni Chi-Chi kay Mr. Shu. Pagkatapos nun habang nag-aaral si Gohan sa kanyang kwarto ay nakaramdam siya ng isang malaking kinapapalapit sa Earth, na agad niyang na-realize na hindi kay Goku. Nakatanggap ng tawag si Gohan mula kay Krillin na nagsasabi sa kanya na maghanda. Naramdaman na rin ng iba ang malaking ki at muntik pang mag-away sina Vegeta at Yamcha dahil ayaw maniwala ni Yamcha sa sinasabi ni Vegeta na kay Frieza ang malaking ki na kanilang nararamdaman. Ganun pa man lumalabas na tama si Vegeta dahil sinabi rin ni Piccolo na kay Frieza ang enerhiya. Samantala, ang nagmamay-ari ng ki na nararamdaman ng lahat ay malapit nang dumating sa Earth. Lumalabas na nakaligtas si Frieza sa pagsabog ng Namek at muli itong binuo ng kanyang ama gamit ang mga makinang parte. Nagmamadali si Frieza na makapunta sa Earth dahil gusto nitong mapatay ang lahat ng mga kaibigan ni Goku bago ito makauwi. Samantala sa Earth, isinuot ni Gohan ang Saiyan armor na natanggap niya sa Namek at kaagad na lumipad patungo sa lugar kung saan inaasahan na lalapag sina Frieza at ang ama nitong si King Cold. This can't be happening! Hey! Habang papalapit ang spaceship ni na Frieza at King Cold sa Earth, nagtipon-tipon na ang Dragon Team malapit sa inaasahang landing site para maghanda sa laban. Bagamat naniniwala ang iba na wala silang laban dahil wala si Goku, iginiit ni na Vegeta at Piccolo na kailangan pa rin nilang harapin sina Frieza at King Cold kahit anong mangyari.
Si Frieza na uhaw sa paghihiganti ay kaagad na bumaba mula sa kanyang spaceship sa Northern Wastelands. Kaso pagbaba ay bigla niyang nakita ang imahe ni Goku sa di kalayuan at nagsimulang manginig sa takot. Biglang pinagmultuhan si Frieza ng mga alaala ng nakaraang pangyayari, ang pagtatangka niyang patayin si Goku mula sa likuran, pero biglang nakapag-counter si Goku na dumurog sa kanya ng tuluyan. Pagkatapos nun ay sumabog ang planetang Namek, at sa gitna ng mga lumulutang na bato ay naroon si Frieza na buhay pa rin, ngunit wala ng lakas at lubhang napinsala ang katawan. Ang tanging naiisip niya ay kung paanong isang unggoy lang ang nakagawa nito sa kanya. Hindi nagtagal ay natagpuan siya ni King Cold na nagpunta sana doon para tulungan siya sa pakikipaglaban kay Goku. Isinakay si Frieza sa spaceship at dinala sa planeta ni King Cold, kung saan ito inilagay sa isang medical machine. Kalaunan ay binuo itong muli sa tulong ng ilang mga cybernetic na parte, na nagpanumbalik sa kanyang buong kalusugan at nagpataas pa ng kanyang maximum power level. Nang magising ay agad na inutusan ni Frieza ang kanyang ama na papuntahin ang spaceship sa Earth, at sinabi na kailangan mamatay ang Super Saiyan. Sa pagbalik sa realidad, inutusan ni Frieza ang kanyang mga tauhan na hanapin ang mga kaibigan ni Goku, patayin ang mga ito at dalhin sa kanya ang mga bangkay. Gayunpaman, biglang may lumitaw na isang misteryosong binata at mabilis na pinagpapatay ang mga sundalo. Bagamat estranghero, tila kilala ng binata si Frieza, at mukhang determinado itong ipagtanggol ang Earth mula sa kanya. Nakatayo ang misteryosong binata sa harapan ni Frieza, King Cold, at ng mga kawal nito. Nagtawanan lang sina Frieza at King Cold dahil iniisip nito na mahinang nilalang ang binata. Ganun pa man, nang utusan ni Frieza ang isa niyang kawal na tapusin ang binata ay madali lang itong napatay ng binata. Nagalit ang iba pang mga kawal at sumugod, pero pinagtatabas lang ito ng espada ng binata. May isang kawal na nakaligtas pero napaatras na ito sa sobrang takot. Nainis si Frieza sa kaduwagan ng kawal kaya walang awa niya itong pinatay. Naramdaman ng mga Z-Fighter na nasa di kalayuan ng enerhiya ng binata at hindi sila makapaniwala sa laki ng kalamangan nito kay Frieza sa lakas. Samantala, inihayag ng binata na kilala niya si Goku at isa rin siyang Super Saiyan. Nagulat si Frieza pero agad din na tumawa dahil ang alam nito ay si Goku lamang ang nag-iisang Super Saiyan. Dahil ayaw ni Frieza maniwala, nagdesisyon ng binata na ipakita na lamang ito. Nang maramdaman ng mga Z-Fighter ang tumataas pang enerhiya ng binata, inisip nila na baka si Goku ito. Ganun pa man si Vegeta ay alam na hindi ito si Goku dahil sa bilis nitong magtaas ng enerhiya, na itinuturing niyang imposible kahit pa sa isang Super Saiyan. Nakapag-transform ang binata sa isang Super Saiyan, at dahil dito ay muling naalala ni Frieza ang kanyang trauma kay Goku. Sa sobrang takot ni Frieza ay inatake nito ang binata. Iniisip ni Krillin na si Goku ang nakikipaglaban kaya gusto niya itong puntahan, ganun pa man pinigilan siya ni Vegeta. Sinubukan ni Bulma na pakalmahin ang lahat pero nasigawan lang siya ni Vegeta at tinawag na bobo. Ipinagtanggol ni Yamcha si Bulma pero napingot lang siya nito sa tenga dahil tumanggi siyang tawagin itong matalino. Pagkatapos nun ay hindi na din nakatiis si Vegeta at nagdesisyon na itong lumapit sa lugar ng labanan. Samantala, lumabas ang binata na wala man lang pinsala na lalong ikinatakot ni Frieza. Sinubukan ni Frieza na gumamit ng mas malakas na atake, pero madali pa rin itong nadepensahan ng binata. Sobrang nagulat ang grupo ni Vegeta nang makita ang nangyayari sa lugar ng labanan. Pagkatapos ay pinakita si Kaiosama na namamangha din sa lakas ng misteryosong binata. Sa laban, binigyan ng binata si Frieza ng isa pang pagkakataon para subukan siyang talunin, na sobrang ikinagalit naman ni Frieza. Sa sobrang galit sa binata ay nagdesisyon si Frieza na gamitan na ito ng supernova, na 10 beses ang lakas sa Death Ball na ginamit niya upang sirain ang Namek. Ganun pa man walang kahirap-hirap lang itong sinalo ng binata gamit ang kamay. Dahil nangaasar pa ang binata, pinasabog ni Frieza ang supernova sa kamay nito. Inakala ni Frieza na patay na ang binata kaya nakipagtawanan na ito sa kanyang ama at sinabi na nagpapainit lang siya. Gayunpaman, biglang nagpakita muli ang binata at nagpakawala ng isang burning attack. Pagkatapos ay hinati nito si Frieza sa dalawa gamit ang kanyang espada. Napatulala na lang si King Cold sa sobrang pagkagulat. Pero hindi pa natapos doon ang binata dahil tinadtad pa nito si Frieza sa maraming piraso at pinasabog gamit ang energy blast. Nakita ng mga Z-Fighter ang pangyayaring ito, at akala ni Bulma ay si Goku ang binata.
Pero agad na kinumpirma ni Yamcha na bagamat isang Super Saiyan din ang binata ay hindi ito si Goku. Hindi na nakayanan ng grupo ang pagkasabik na malaman kung sino ang binata kaya nagdesisyon na sila na mas lumapit pa. Pagkatapos nun ay si King Cold naman ang pinuntirya ng binata. Sinubukan ni King Kupal na suhulan ng Super Saiyan sa pamamagitan ng pag-aalok dito ng posisyon ni Frieza. Kaso tumanggi ang binata, kaya binago ni King Cold ang usapan at hiniram na lang ang espada nito para inspeksyonin. Iniisip kasi ni Kupal na sa espada nagmumula ang lakas ng binata. Ibinigay ng binata ang espada at nagpanggap naman si King Kupal na iniinspeksyon ito. Akala ni King Cold ay wala ng kapangyarihan ng binata dahil nasa kanya na ang espada nito, kaya sinubukan niya itong atakihin. Pero madali lang na hinarang ng binata ang atake at nagpakawala ng isang Godbreaker sa tiyan ni King Cold. Nagmakaawa si King Cold pero pinatay pa rin ito ng binata gamit ang Energy Blast. Pinatamaan din ng binata ng Energy Blast ang spaceship ni King Cold para pasabugin na labis na ikinamangha ng mga Z-Fighter. Pagkatapos nun ay lumingon ng binata sa mga Z-Fighter at sinabi na pupunta siya sa isang lugar para hintayin si Goku. Bagamat nag-aalangan, nagdesisyon ang mga Z-Fighter na sundan ng binata. Nang marating nila ang pinaniniwalaan nitong landing site ni Goku, naglabas ang binata ng isang refrigerator na puno ng soda at juice, na pwede nilang inumin habang naghihintay. Tinanggap ng iba ang alok na inumin ng binata. Pagkatapos nun ay sunod-sunod na nagtanong ang mga Z-Fighter sa binata, ngunit magalang na tumanggi ang binata na sagutin ang lahat ng ito. Nang tanungin ni Bulma kung bakit nakasuot ng Capsule Corporation jacket ang binata, sinabi lang nito na fan lang siya ng kumpanya. Dahil dito ay nanatiling palaisipan sa mga Z-Fighter ang katauhan ng binata. Sa bahay ng mga San, pinakita si Chi-Chi na bumili ng isang makina na magbibigay kay Gohan ng kakayahan na mag-aral kahit natutulog. Samantala, panay ang sulyap ng binata kay Vegeta, habang si Bulma naman ay napansin ang pagkakahawig ng dalawa. Maya-maya pa ay nagalit na si Vegeta, at sinigawan na nito ang binata ng kung ngayon lang ba ito nakakita ng pink na damit dahil ayaw pa rin itong tumigil sa pagsulyap sa kanya. Inakala naman ni Ten Shinhen na nakilala ng binata si Goku sa kalawakan. Ngunit ipinaalala ni Chaozu na sinabi ng binata na hindi pa niya nakikilala si Goku. Sa kabilang banda, ayaw ni Vegeta na maniwalang Super Saiyan din ang binata dahil ang alam niya ay dalawa na lamang silang Saiyan ni Goku. At bukod doon ay itimang buhok ng lahat ng mga Saiyan. Maya-maya pa ay dumating na si Goku na sakay ng isa sa mga pod ng Ginyu Force. Paglabas ng pod ay nagulat si Goku, at sobrang nagtaka kung paano nalaman ng lahat kung kailan at saan siya hahanapin. Dumating si Goku sa Earth at masaya itong binati ng kanyang mga kaibigan. Sobrang nagulat si Goku nang malaman na sina Frieza at King Cold ay natalo na. Nang magtanong si Goku kung sino ang gumawa, itinuro ni Piccolo ang misteryosong binata at sinabi na isa itong Super Saiyan. Sobrang nagulat si Goku pero agad itong naniwala na ang binata ay isang Super Saiyan. Naiirita namang ipinaalala ni Vegeta kay Goku na silang dalawa at si Gohan na lamang ang natitirang Saiyan. Hiniling ng binata kay Goku na mag-usap sila ng sarilinan at mabilis naman na pumayag si Goku na ikinagulat ng iba. Nang sila na lamang ay binanggit ni Goku na kaya niya naman na maunahan sina Frieza at King Cold sa Earth, at talunin ang mga ito kung gagamitin niya ang bagong teknik na natutunan niya sa Planet Yardrat na teleportation. Bahagyang nainis ang binata dahil na-realize nito na hindi na pala kailangan ng kanyang pakikialam. Nang tanungin ni Goku kung ano ang ibig niyang sabihin, pumayag ang binata na magpaliwanag ngunit nagtakda ito ng kondisyon, at ito ay ang mag-transform muna si Goku bilang Super Saiyan. Tinanggap ni Goku ang kondisyon at nagbago bilang Super Saiyan. Dahil dito ay nasaksihan ng kanyang mga kaibigan ang pagbabago niyang ito sa unang pagkakataon, na lubos na ikinagulat ng mga ito. Be Super Saiyans. Nag-Super Saiyan din ang binata at inatake si Goku gamit ang kanyang espada, at ang parehong estilo ng pakikipaglaban na ginamit niya para matalo si Frieza. Ngunit walang kahirap-hirap lang itong hinarang ni Goku gamit ang kanyang daliri, na ikinamangha ng binata. Matapos makita ang potensyal ni Goku, ipinakilala ng binata ang sarili bilang si Future Trunks na anak ni Future Vegeta, at ipinaliwanag na naglakbay siya ng 20 taon mula sa hinaharap pabalik sa nakaraan. Sobrang namangha si Goku sa narinig, lalo na sa impormasyon na magiging ama pala si Vegeta.
Ganun pa man, pinutol muna ni Future Trunks ang kasiyahan ni Goku para ipaliwanag ang tunay na dahilan ng kanyang pagpunta doon. Ayon dito, 3 taon mula sa araw na yon ay may lalabas na 2 masamang android na nilikha ni Dr. Gero, isang scientist na nagtrabaho noon para sa Red Ribbon Army. Magdudulot ito ng kaguluhan at pagkasira sa isang isla, 9 na milya sa kanluran ng South City. Nang magulat si Goku na buhay pa si Dr. Gero, diretsong sinabi ni Trunks na kasalanan ni Goku kung bakit buhay pa ito. Sinabi ni Trunks na alam niyang mabuting tao si Goku, pero iginiit nito na isang malaking pagkakamali pa rin ang hayaang mabuhay si Gero. Dagdag pa ni Trunks, dahil kay Dr. Gero ay nalikha ang mga android na inilarawan niya bilang sobrang makapangyarihan at sagad sa kasamaan ng mga kupal. Nang tanungin ni Goku kung ano ang plano ni Dr. Gero ay sinabi ni Trunks na walang nakakaalam, dahil ang unang ginawa ng mga android pagkagising ay ang patayin ang mismong lumikha sa kanila na si Dr. Gero. Pagkatapos nun ay ikinwento ni Future Trunks na sa panahon niya ay halos gumuho na ang Earth at may kaunting tao na lamang ang natitira na patuloy na nabubuhay sa takot dahil sa pag-atake ng mga android. Nang tanungin ni Goku kung nasaan ang Dragon Team, ipinaliwanag ni Future Trunks na ang mga Z-Fighter ay matagal nang namatay sa pakikipaglaban sa mga android sa panahong yon. 2 na lamang ang natitira, at ito ay siya at ang kanyang mentor na si Future Gohan, na kalaunan ay namatay din sa kamay ng mga android 3 taon bago ang paglalakbay niya sa nakaraan. Sa kasamaang palad, dahil namatay si Piccolo ay permanente nang nawala ang mga Dragon Ball na pwede sanang magamit para buhayin ang lahat. Ganun pa man, sinabi ni Future Trunks na si Future Goku ay hindi namatay sa laban. Dahil namatay na ito ilang buwan bago pa man mangyari ang lahat, matapos dapuan ng isang nakamamatay na virus sa puso. Pero sa kabila ng mga masalimuot na nalaman, nalungkot lang si Goku dahil hindi niya nakalaban ang mga android. Humanga si Future Trunks sa determinasyon ni Goku. Ibinigay ni Future Trunks kay Goku ang isang bote na naglalaman ng antidote para sa sakit sa puso na hindi pa umiiral sa kasalukuyan. Pagkatapos nun, nang tanungin ni Goku si Future Trunks kung sino ang kanyang ina, itinuro nito si Bulma na nakatayo sa di kalayuan kasama ang iba. Nagtataka naman ang mga Z-Fighter kung bakit tumawa ng husto si Goku nang ituro ng binata ang kanilang direksyon. Ayon kay Future Trunks, hiniwalayan ni Future Bulma si Future Yamcha dahil babaero. Pagkatapos nun ay nakahanap ng iba si Future Yamcha habang si Future Bulma naman ay na-inlove kay Future Vegeta. Hiniling ni Future Trunks kay Goku na wag sabihin kahit kanino ang tungkol sa kanyang pinagmulan dahil baka hindi na siya ipanganak. Pumayag si Goku na itago ang sikreto ni Future Trunks at nagpaalam na silang dalawa sa isa't isa. Pagkatapos nun ay muli nang sumama si Goku sa kanyang mga kaibigan. Hindi alam ni Goku kung ano lang ang mga pwede niyang ikwento sa iba, kaya si Piccolo na lang na nakarinig ng pag-uusap gamit ang malakas niyang pandinig ang nagkwento. Ganun pa man, hindi nagbanggit si Piccolo ng tungkol kay Future Trunks o sa mga magulang nito. Pagkatapos magkwento ni Piccolo ay muling bumalik si Future Trunks sakay ng kanyang time machine para magpaalam sa iba. Pabulong siyang nagpaalam sa kanyang mga magulang na sina Vegeta at Bulma bago tuluyang bumalik sa future. Ikinwento ni Goku sa kanyang mga kaibigan kung paano siya nakaligtas sa pagkawasak ng Namek. Dito ay sinabi niya na nawawala na sana siya ng pag-asa, at buti na lamang ay nakita niya ang isa sa space pod ng Ginyu Forces, at kinontrol niya ito bago pa mahulog sa lava ang spaceship ni Frieza. Sinabi pa ni Goku na nagpipindot lamang siya sa space pod, bago siya tuluyang mawala ng malay. Hindi niya namalaya na ang kanyang space pod ay napadpad sa planetang Yardrat, at dito niya nalaman ang teknik na tinatawag na instant transmission. Sinabi pa ni Goku na ito rin ang dahilan kung bakit hindi kaagad siya nakauwi sa Earth, dahil inaral niya pa ang teknik. Nagpasikat si Goku sa kanyang bagong teknik sa mga kaibigan, sa pamamagitan ng pag-teleport sa Kami House, at pagbalik dala ang salamin ni Master Buten. Nagawa nga niya ito, dahil dito ay bidang-bida na naman si Goku sa dami ng bilib sa kanya. Dahil sa babala ni Future Trunks tungkol sa hinaharap, nagpa siya sina Goku at ang iba pa na magsanay ng husto, para sa pagharap sa mga android ng Red Ribbon. Iminungkahi ni Bulma na hanapin na lang nila si Dr. Gero, at pigilan siyang likhain ng mga android, pero tumanggi si Goku, dahil gusto niya ng bugbugan kagaya noong kay Frieza. Sumang-ayon si Vegeta na makipaglaban ulit kasama si Goku, ngunit binalaan niya itong pansamantala lang ang kanilang alyansa bago ito lumipad palayo. Alam ni Goku ang hinaharap kaya binati nito ang future baby ni Bulma bago umalis kasama sina Gohan at Piccolo.
Na napagkamala naman ni Yamcha na patungkol ito sa kanilang dalawa ni Bulma. Sa Capsule Corporation, nagulat si Dr. Brief nang hilingin ni Vegeta na magsanay sa 300 times ng gravity. Naniniwala siyang 3 beses siyang mas magiging malakas kaysa kay Goku, na nagsanay sa 100 times lang ng gravity, ganyan ang logic ni Vegeta. Samantala, kinailangan ni Goku na ipaliwanag ang kanyang mahabang pagkawala kay Chi-Chi, na galit na galit. Sa huli, pumayag din si Chi-Chi na payagan si Gohan na magsanay, basta't hindi niya pababayaan ang kanyang pag-aaral. Naging abala si Yamcha sa kanyang pagsasanay. Samantala, si Vegeta naman ay nasa Capsule Corporation, nagsasanay sa ilalim ng 300 times na gravity. Buo ang kanyang paninindigan na lagpasan ang lakas ni Goku, halos mamatay na si Vegeta rito, pero wala siyang balak na sumuko. Habang medyo bad trip naman si Dr. Brief sa Gedli dahil nasisira ang kanyang spaceship. Dahil sa inggit, sinubukan ni Yamcha na magsanay din sa 300 times na gravity, ngunit muntikan na siyang mamatay at halos hindi na niya kayang mahawakan ang pindutan. Kinabukasan, habang nag-uusap, sinabi ni Dr. Brief kina Bulma na humihingi pa si Vegeta ng mas maraming kagamitan, pero dagdag ni Dr. Brief na medyo delikado na ang ginagawang pagpapahirap ni Vegeta sa kanyang sarili. Dito nga ay sobra na ang ginawang pagpapasabog ng Ki Blast ni Vegeta at nagdulot ito ng malakas na pagsabog. Narinig ni na Bulma at Yamcha ang malakas na pagsabog at nagmadaling pumunta para tumulong kay Vegeta. Lumabas si Vegeta mula sa mga piraso ng spaceship na lubhang nanghihina. Pinagalitan ni Bulma si Vegeta dahil sa kanyang kahambugan, ngunit bumagsak si Vegeta at kalaunan ay nawala ng malay. Samantala, sa Mount Pauzo, abala rin sa kanilang pagsasanay sina Piccolo, Goku, at Gohan. Nilunasan ang mga sugat ni Vegeta at inilagay siya sa kama. Habang natutulog ay nagkaroon siya ng bangungot. Nakita niya ang sarili na tumatakbo sa isang madilim na landas patungo sa isang masayang si Goku, ngunit hindi niya ito maabutan. Biglang lumitaw si Future Trunks sa bangungot at sinubukan siyang atakihin ni Vegeta. Ngunit parehong lumitaw sina Goku at Future Trunks sa harap ni Vegeta at naging Super Saiyan at 4D yabang ito sa kanya. Nag-power up si Vegeta, ngunit nagmukha lang siyang mahinang nilalang. Naalala ni Vegeta ang sinabi ng kanyang ama tungkol sa mas mahinang Saiyan, tulad ni Goku, ay palaging ipinapadala sa malalayong planeta kung saan sila magiging ligtas mula sa kapahamakan. Samantala, ang mas malakas na royal bloodline na Saiyan ay nanatili sa planet Vegeta. Sinabi ni King Vegeta sa sanggol na Vegeta na balang araw ay magiging isang Super Saiyan siya kung magsasanay siyang mabuti. Napangiti si Vegeta dahil sa alaalang yun, at nagising at nakita si Bulma sa kanyang tabi, na natutulog sa desk. Pinagpatuloy ni Vegeta ang kanyang pagsasanay, sa pagkakataong ito ay 400 times na gravity, sa kabila ng hindi pa siya lubusang magaling. Pinanood ni na Yamcha at Puar ang kanyang ginagawa. Dahil dito ay naging motivated din si Yamcha, nagpa siya silang ipagpatuloy din ang kanilang pagsasanay nang makita ang kasipagan ni Vegeta. Galit na sinaway ni Bulma si Vegeta na huminto, at medyo bastos niya itong ininsulto na parang may something. Sa ibang lugar, ipinagpatuloy ni Goku ang kanyang pagsasanay kasama sina Gohan at Piccolo. Si Chi-Chi ay hinahabol ng isang malaking ligaw na baboy habang pauwi mula sa grocery. Hanggang sa nahulog ang baboy sa bangin, nakahinga siya ng maluwag at nagpatuloy sa paglalakad. Samantala, ipinakita si Gohan na nakahuli ng isang malaking isda, halos doble ng laki niya, na ikinatuwa naman ni Goku dahil mayroon na silang hapunan. Ngunit nainis si Piccolo, dahil 2 linggo na silang puro isda ang kinakain. Pagdating nila sa bahay, nadatna nila si Chi-Chi na pagod na pagod. Pagkatapos ay nagbigay pa sina Goku ng dagdag labahin, na lalong ikinabad trip ni Chi-Chi. Nagreklamo rin siya tungkol sa kawalan nila ng sasakyan, at ang katotohanang hindi marunong magmaneho si Goku. Habang naasar naman si Piccolo dito dahil nadadamay siya sa away mag-asawa. Bilang parusa, inutusan ni Chi-Chi sina Goku at Piccolo na mag-aral sa driving school at kumuha ng lisensya, dahil kung hindi, sila na ang magluluto ng sarili nilang pagkain. Wala nang nagawa ang dalawa kundi ang pumayag. Nakita ni Goku si Piccolo na nakasuot ng pangkaraniwang damit, at talagang badoy ang postura. Dahil dito ay humingi ng paumanhin si Goku sa kahihiyang dinanas ni Piccolo.
Dumating na ang kanilang mga instructor, isang matandang lalaki na tila hirap na ngang magbukas ng pinto ng kotse ang napunta kay Goku, habang isang babaeng may matinding road rage ang instructor ni Piccolo. Habang mahusay magmaneho si Piccolo, miserable naman si Goku. Hindi niya matandaan kung paano paandarin ang kotse. Matapos nilang aksidenteng banggain ang bawat isa sa gitna ng karera, nalaman nila na bumagsak sila. Ngunit binigyan sila ng huling pagkakataon. Sa kanilang ikalawang pagsubok, nagmaneho ang dalawa sa isang basang kalsada. May isang bus na may sakay na mga bata nang biglang tamaan ng kidlat ang kalapit na bundok na nagpaulan ng alikabok at bato sa kalsada at nagtulak sa bus papunta sa bangin. Sinubukan ni Goku na pigilan ang bus sa pamamagitan ng pagbangga gamit ang kanyang sasakyan. Nang hindi umubra ang plano ni Goku, agad na kumilos sina Piccolo at si Goku. Hinawakan ni Piccolo ang bus habang winasak ni Goku ang lahat ng bumabagsak na bato gamit ang isa sa kanyang mga teknik. Pagkatapos, binuhat ni Goku ang bus pabalik sa ligtas na lugar. Pagbalik nila sa mga instructor ay pinuri sila nito. Sinabi ng matandang lalaki na kahit nabigo sila sa test, ay okay lang dahil nakakalipad naman sila. Pag-uwi ni na Goku at Piccolo, nalaman ni Chi-Chi na bumagsak sila sa pagsusulit at muli siyang nawala ng malay. 3 taon matapos ang pagbisita ni Future Trunks, handa na sina Goku, Piccolo, at Gohan sa pagharap sa mga android. Nakahanda sila sa anumang labanan, pero sa isip ni Piccolo ay may pag-aalinlangan na sana mas mahaba pa ang naging oras nila para sa pagsasanay. Habang papunta sa Amenbo Island, nadaanan nila si Krillin at sumabay na rin ito sa kanila. Huminto ang Dragon Team sa isang bangin na tanaw ang syudad ng Sisibo. Doon nila nakasama sina Ten Shinhan at Yamcha, halos kumpleto na ang Z-Fighters, at tanging sina Vegeta at Chaozu na lang ang wala. Sinabi ni Tien na iniwan niya si Chaozu kay Master Buten para sa kaligtasan nito. Nagulat ang mga Z-Fighter nang makita doon si Bulma na may dalang sanggol. Sinabihan siya ni Goku na umalis para sa kanyang kaligtasan, ngunit tumanggi si Bulma at sinabing aalis lang siya pag nakita na niya ang mga android. Nagtanong si Krillin tungkol sa sanggol, sabay tinanong ni Gohan kung anak ba ito ni Yamcha, tumanggi si Yamcha, sabay sabing magugulat ang lahat kapag nalaman kung sino ang ama ng sanggol. Masayang hinulaan ni Goku kung sinong ama ng sanggol, at sinabi nitong si Vegeta ang ama, at Trunks ang pangalan ng sanggol, na labis na ikinagulat ni na Krillin at Gohan. Natawa lang si Goku at sinabing hula lang yun pero nagulat si Bulma kung paano ito nalaman ni Goku. Nagtanong si Piccolo kung nasaan si Vegeta. Pero abala si Bulma sa pag-aalaga kay Baby Trunks, ganun pa man tiwala naman sila Goku na darating si Vegeta. Lumipas pa ang mga oras, at mayroon pa silang 30 minuto bago ang pagpapakita ng mga android. Matapos magpalipas ng oras sa paglilibang kay Baby Trunks, nagtaka ang lahat kung bakit hindi pa rin nagpapakita ang mga android. Ipinaliwanag ni Gohan na hindi nila maramdaman ang kinang mga android dahil nakatago ang mga enerhiya nito. Hindi nagtagal, dumating si Yajirobe at nagbigay sa Dragon Team ng regalo mula kay Koren. Ito ay ang mahiwagang Senzu Bean na nagpapanumbalik ng enerhiya. Tumanggi si Yajirobe nang tanungin kung lalaban siya kasama nila. Lumilipad palayo si Yajirobe gamit ang kanyang hovercar nang biglang binaril siya sa himpapawid ng dalawang misteryosong nilalang. Pumunta ang grupo nila Goku sa syudad pero hindi makita ang mga android dito. Habang nililigtas naman ni Gohan si Yajirobe, pinakita na naglalakad sa bayan sina Android 19 at 20 na tamang hanap lang ng mabibiktima. Maya-maya pa ay nagsimula na itong mambanat. Ang malakas na sigaw ng isang babae ay nagpa-alerto kay Yamcha na malapit lang ang kinaroroonan sa mga android. Nagpa siya siyang imbestigahan muna ang kaguluhan bago ipaalam sa iba. Hindi niya agad nakilala ang mga android hanggang sa mapansin niyang pareho itong may suot na Red Ribbon Army logo sa kanilang mga cap. Habang nagulat siya, biglang lumitaw si Android 20 at sinunggaban siya. Hinawakan ni Android 20 si Yamcha sa mukha at sinipsip ang kanyang life force sa pamamagitan ng kanyang bibig habang sumisigaw si Yamcha ng babala sa mga Z-Fighter na natagpuan niya na ang mga ito. Isang truck driver ang lumiko para iwasan silang tatlo at bumangga sa isang gasolinahan na naging dahilan ng malaking pagsabog. Habang nasusunog ang lungsod at ang kanyang mga kaibigan ay magkakahiwalay at malayo, sumigaw si Yamcha para humingi ng tulong. Ang pagsabog ay agad na nakakuha ng atensyon ng mga Z-Fighter na nagmamadaling pumunta sa kaguluhan habang ang iba pang mga Z-Fighter ay nakatanga pa rin at naghahanap sa mga android.
Dumating ang ibang mga Z-Fighter matapos maramdaman ang biglang pagbaba ng enerhiya ni Yamcha. Binitawan ni Android 20 si Yamcha at bumagsak ito sa lupa, at naging memes na lubhang sugatan. Sinabi ni Goku na maliligtas nila si Yamcha sa pamamagitan ng Magic Bean. Kaya dinala siya ni Krillin kay Bulma na may hawak ng mga ito. Nasabi ni Piccolo na parang mahina naman ang mga android, taliwas sa sinabi ni Trunks. Tinanong ni Android 20 ang mga Z-Warrior kung bakit parang alam nila na sila ay mga android at kung saan sila unang magpapakita. Hinamon ni Piccolo ang mga android na maglaban muna sila kung gusto nitong makakuha ng sagot. Napagtanto ni Goku na pwedeng mawasak ang lungsod kaya hiniling ni Goku na humanap sila ng walang taong lugar upang doon maglaban. Pero gustong magkupal ni Android 20 at biglang sinadyang pasabugin ang lungsod, nagalit si Goku at binanatan ito. Pero halos hindi man lang natinag ang android sa atake. Sumigaw si Goku na wag idamay ang mga inosente sa kanilang laban, ngunit nagkomento si 90 na ubusin muna ang inosente bago nila simulan ang laban. Labag sa loob na tinanggap ni 20 ang mga hiling ni Goku para sa labanan, at hiniling sa kanya na humanap ng maayos na lugar para sa kanilang gaganaping laban. Nagulat si Piccolo na alam ng mga android ang pangalan ni Goku. Nagsimula nang dumating ang pulis at ginamit ito ni Goku bilang hudyat upang umalis sa lungsod, at sinabihan ng mga android na sumunod sa kanya. Samantala, pinagaling muli si Yamcha sa pamamagitan ng isang magic bean at nakita sina Goku at ang iba pa na paalis na ng lungsod. Nababahala si Yamcha na dapat niyang bigyan ng babala si Goku tungkol sa teknik ng pagnanakaw ng enerhiya ng mga android, kaya siya, si Gohan, at si Krillin ay mabilis na sumunod kina Goku. Matapos lumipad ng sandali, nainis si 20 at hiniling na agad silang lumapag. Sa Southern Continent, si Goku ay nakaramdam na ng hirap sa paghinga dahil sa sakit sa puso na isa sa babala ni Future Trunks. Gustong malaman ni Goku kung paano nalaman ni 20 ang kanyang pangalan. Ipinaliwanag ni Android 20 na si Goku ay malapitang naobserbahan gamit ang isang remote tracking device mula sa kanyang mga unang laban sa World Martial Arts Tournament hanggang sa laban kay Vegeta sa Earth. Ipinaliwanag niya na dinokumento at pinag-aralan nila ang lahat ng kanyang mga teknik, estilo ng pakikipaglaban, at mga kahinaan. Naniniwala ang mga android na hinanda sila para sa araw na to. Binaliwala ito ni Goku at ipinaliwanag na ang kanilang datos ay luma na dahil wala silang kaalaman sa kanyang mga pakikipagsapalaran sa Namek. Pagkatapos ay sinabi ni Piccolo sa kanila na ang datos na kanilang nakolekta ay hindi updated. Pinatunayan ito ni Goku sa pamamagitan ng pagbabago bilang Super Saiyan. Samantala, naramdaman ni Gohan, Yamcha, at Krillin ang paglakas ni Goku at mabilis na tumungo sa kanyang lokasyon. Hiniling ni Goku na huwag makialam ang ibang mga Z-Fighter sa kanilang laban dahil ang mga android ay siya lang ang target. Pero napansin ni Piccolo na nagsisimula ng pawisan ng kaunti si Goku. Sinabi ni na Android 20 at 19 na hindi nila inaasahan ang matinding pag-unlad sa power level ni Goku. Ganun pa man, kumpiyansa pa rin sila na matatalo nila ito.